Hindi lahat ng pagkalugi sa pera ay masamang kapalaran at hindi rin lahat ng pagkaligtas ay aksidente. Sa mga makapangyarihang siklo tulad ng taon ng Fire Horse, mabilis gumalaw ang pera, dumarami ang panganib, at ilan lamang ang tahimik na napoprotektahan laban sa pagbagsak. Habang ang iba ay nahihirapan, nagpapanik, o nawawala ang pinaghirapan nila sa loob ng maraming taon, may ilan namang tila nakakalusot sa pinsala ng hindi man lang alam kung bakit. Hindi ito pagkakataon lamang. Ito ay lihim na proteksyong pinansyal, isang di nakikitang kalasag na umaandar lamang para sa piling Chinese zodiac signs. Kung kabilang ka sa isa sa kanila, ang mga pinagdaanan mong hirap ay maaaring hindi parusa, kundi paghahanda. At ang paparating ay maaaring baguhin ang lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa pera at kapalaran. Sa buong kasaysayan, may mga taon kung kailan kakaiba ang galaw ng pera, mas mabilis, mas mabagsik, at mas hindi mahuhulaan. Ang taon ng Fire Horse ay isa sa mga panahong iyon. Kilala ito sa matatapang na kilos, biglaang pagbabago, at kaguluhang pinansyal na nagbibigay gantimpala sa ilan habang tahimik namang pinoprotektahan ang iba. Marami ang naniniwalang ang yaman ay nagmumula lamang sa pagsisikap, ngunit ayon sa sinaunang karunungan ng Chinese zodiac, may mas malalim pang puwersang gumagalaw. Sa ilang mga siklo, mas mahalaga ang proteksyon kaysa bilis, at mas may bigat ang tamang tiyempo kaysa sa puro pakikibaka. Ibinubunyag ng bidyong ito ang 6 na Chinese zodiac signs na sinasabing may taglay na lihim na kalasag sa pananalapi sa taon ng Fire Horse, isang proteksyong nagbabantay laban sa malulubhang pagkalugi, maling desisyon, at mga pagkakamaling hindi na mababawi. Kung nakaramdam ka na parang may gumagabay sa iyo palayo sa panganib o tila nailigtas ka mula sa pinsalang pinansyal, maaaring ito ang paliwanag. Manatili ka dahil ang maririnig mo ay hindi tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa hindi nakikitang pagkakahanay ng kapalaran. Ipinaliwanag ang enerhiya ng taon ng Fire Horse. Ang taon ng Fire Horse ay hindi banayad. Ito ay mabilis, matindi at walang patawad sa pag-aalinlangan. Sa paniniwalang metapisikal ng Chino, ang kabayo ay sumasagisag sa galaw, ambisyon, at tuloy-tuloy na momentum, samantalang ang apoy ay pinapalakas ang anumang mahawakan nito. Kapag nagsanib ang dalawang puwersang ito, bumibilis ang takbo ng buhay. Ang mga desisyong dati inaabot ng ilang buwan ay nangyayari na ngayon sa loob lamang ng ilang linggo. Nagiging apurahan ang mga pasyang pinansyal. Biglaang lumilitaw ang mga oportunidad, ngunit kasabay din ang mga panganib. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam ng matinding bigat sa ganitong siklo, kahit hindi nila maipaliwanag kung bakit. Sa taon ng Fire Horse, hindi ginagantimpalaan ng pera ang komportable o paulit-ulit na gawain. Mas pinapaboran nito ang kutob, tamang tiyempo, at panloob na kahandaan. Ang mga humahabol ng walang malinaw na direksyon ay madalas nauubos, habang ang mga kumikilos ng may kamalayan ay tila dumudulas lamang sa gitna ng kaguluhan ng hindi napipinsala. Dito nagiging napakahalaga ang proteksyon. Inilalantad ng enerhiya ng Fire Horse ang mahihinang pundasyon, mga utang, emosyonal na paggastos, mapanganib na pakikipagsosyo, ngunit pinangangalagaan din nito ang mga landas na nakaayon sa tamang direksyon. Ayon sa sinaunang mga turo, ang taong ito ay kumikilos bilang isang tagapaglinis. Inaalis nito ang mga hindi matatag at pinatitibay ang mga nakatakdang magtagal. Para sa ilan, ito'y pakiramdam ng pagkawala. Para sa iba, tila sila'y nailigtas sa huling sandali. Ang pagkakaiba ay hindi lamang talino o pagsisikap, ito ay enerhiyang magkatugma. May ilang Chinese zodiac signs na likas na umaayon sa momentum ng Fire Horse, kaya't nagagawa nilang umiwas sa mga bitag, maramdaman ang panganib ng mas maaga, at umatras sa tamang oras. Hindi man ito nakikitang proteksyon, ito ay makapangyarihan, at ito ay gumagana na. Ano talaga ang ibig sabihin ng ilihim na proteksyong pinansyal? Kapag naririnig ng mga tao ang salitang proteksyon, madalas nilang iniisip ang biglaang yaman o mga hindi inaasahang kita. Ngunit iba ang tunay na proteksyong pinansyal. Ito ay tahimik, hindi nakikita, at kadalasang hindi nauunawaan. Sa taon ng Fire Horse, ang proteksyon ay hindi laging nangangahulugang mas marami ang matatanggap, kadalasan, ibig sabihin nito ay mas kaunti ang mawawala. Ibig sabihin nito ay mapipigilan ka bago makagawa ng isang magastos na pagkakamali, makaramdam ng hindi maipaliwanag na pag-aalinlangan bago pumasok sa isang delikadong kasunduan, o makaranas ng mga pagkaantala na kalaunan ay mauunawaan mong mga pagpapalapala. Ang lihim na proteksyong pinansyal ay kumikilos na parang panloob na warning system.
Inililihis nito ang ilang tao palayo sa mga sakunang pinansyal na hindi man lang nila nakikita na paparating. Habang ang iba ay nahuhulog sa mga bitag na nagkukunwaring oportunidad, ang mga protektado ay nakakaramdam ng pagkailang at kusang umaatras. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nakalalampas sa matinding pressure sa ekonomiya ng halos walang pinsala, habang ang iba ay bumabagsak kahit pareho lamang ang pagsisikap. Ayon sa karunungan ng Chinese zodiac, ang proteksyong ito ay nakaugnay sa pagkakahanay, hindi sa pagnanais. Hindi mo ito maaaring pilitin. Umaandar lamang ito kapag ang likas mong enerhiya ay tumutugma sa ritmo ng taon. Sa isang siklo ng Fire Horse, kung saan winawasak ng padalos-dalos na desisyon ang katatagan, nagiging napakahalaga ng nakatagong kalasag na ito. Pinangangalagaan nito ang ipon, pinoprotektahan ang reputasyon, at iniingatan ang pangmatagalang momentum. Ang tila paghinto ay maaaring aktwal na pag-ingat. At ang pakiramdam na tila naiiwan ka, ay maaaring paraan ng universo upang tahimik kang iligtas hanggang dumating ang tamang sandali. Zodiac #1, Dragon, ang kapangyarihang tahimik na pinangangalagaan. Ang dragon ay matagal nang inuugnay sa kapangyarihan, malinaw na bisyon, at tadhana, ngunit sa taon ng Fire Horse, ang pinakamalakas nitong sandata ay hindi ang pagkilos. Ito ay ang pagpipigil. Maraming dragon ang pumapasok sa siklong ito na nakakaramdam ng kakaibang pag-ingat, minsan ay frustrasyon dahil sa mga pagkaantala at abalang pumipigil sa kanilang mga plano. Ang hindi nila namamalayan, ang mga paghintong ito ay hindi hadlang, ito ay proteksyon. Sa mga nagdaang siklo, madalas sumugal sa pananalapi ang mga dragon, nagtitiwala sa kanilang kumpiyansa at kutob. Minsan, nagbunga ito. Minsan naman, malaki ang naging kapalit. Ngunit binabago ng taon ng Fire Horse ang mga patakaran. Nagiging pabago-bago ang enerhiya, at kahit maliliit na pagkakamali ay may mabigat na parusa. Kaya't maaaring mapansin ng mga dragon na may mga kasunduang hindi natutuloy, mga pakikipagsosyong biglang nabubuwag, o mga oportunidad na nawawala sa huling sandali. Ang pakiramdam na pagtanggi ay sa katotohanan ay muling pagtutuwid ng landas. Pinoprotektahan ng lihim na proteksyong pinansyal ang dragon laban sa mga desisyong pinangungunahan ng ego. Pinipigilan silang sumobra sa paggastos, sa paglawak, o sa pagtitiwala sa maling tao. Sa likod ng mga eksena, iniingatan ng proteksyong ito ang kanilang mga yaman at reputasyon upang manatiling buo ang kanilang pangmatagalang kapangyarihan. Habang ang iba ay nauubos sa paghahabol ng mabilisang kita, ang dragon ay tahimik na ginagabayan upang mag-ipon ng lakas. Pagdating ng sandaling muling tumatag ang momentum, ang mga dragon na nakinig sa mga banayad na babalang ito ay matatagpuang nakatayo sa matibay na lupa, ligtas sa pananalapi, malinaw ang isip, at handang kumilos kapag ang tiyempo ay tuluyang pumanig sa kanila. Zodiac #2, Snake, pinoprotektahan ng katahimikan at estratehiya. May isang bagay na malinaw na nauunawaan ng snake na madalas hindi pinapansin ng iba, hindi lahat ng galaw ay kailangang makita. Sa taon ng Fire Horse, ang karunungang ito ang nagiging pinakamalakas nitong kalasag sa pananalapi. Habang ang kaguluhan ay nagtutulak sa marami na magmadaling magpasya, ang snake ay likas na bumabagal, nagmamasid, at naghihintay. Ang tila pag-aalinlangan ay sa totoo'y estratehiya sa pinakadalisay nitong anyo. Maaaring maramdaman ng mga snake na mas lumalayo sila sa ingay ng usaping pinansyal, hindi gaanong naakit sa mapanganib na puhunan, magaralgal na oportunidad, o mga pangakong mabilisang pera. Hindi ito takot. Ito ay kutob. Mabilis ilantad ng enerhiya ng Fire Horse ang panlilinlang, at ang mas matalas na kamalayan ng snake ang nagbibigay daan upang maramdaman nito ang mga nakatagong gastos at huwad na katiyakan bago pa man magdulot ng pinsala. Ang mga kasunduang nakakaakit sa iba ay nagdudulot ng pagkailang sa snake, at ang pagkailang na yon ang boses ng proteksyon. Para sa snake, ang lihim na proteksyong pinansyal ay gumagana sa pamamagitan ng katahimikan. Naiiwasan ang pagkalugi hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa matalinong paghusga. Habang ang iba ay nawawalan ng pera sa paghahabol sa momentum, pinangangalagaan ng snake ang yaman sa pamamagitan ng pagpili ng pagiging hindi pansin kaysa sa padalos-dalos na kilos. Kahit ang mga pagkaantala ay may layunin, pinipigilan ang mga maagang pangakong sa bandang huli ay sisipsip sa kanilang mga yaman. Sa pagpapanatili ng emosyonal na distansya at estratehikong pagtitiyaga, nalalampasan ng snake ang siklo ng Fire Horse na buo, madalas may mas malinaw na direksyon, mas matitibay na plano, at hindi nagagalaw na mga reserba. Ang anumang nakaligtas sa taong ito ay nagiging pundasyon ng hinaharap na paglago,
at alam ng Snake na ang mismong pagkaligtas ay isa ng anyo ng tagumpay. Zodiac #3, Ox, pinoprotektahan sa pamamagitan ng disiplina at pagtitiis. Hindi kailanman umasa ang Ox sa bilis o palabas. Ang lakas nito ay laging nagmumula sa disiplina, pagiging pare-pareho, at pagtitiyaga, at sa taon ng Fire Horse, ang mga katangiang ito ay nagiging isang hindi inaasahang anyo ng proteksyong pinansyal. Habang ang iba ay nadadala ng biglaang panganib at padalos-dalos na desisyon, nananatiling nakatapak sa lupa ang Ox, kahit pa pinipilit itong kumilos ng mas mabilis kaysa sa likas nitong ritmo. Maaaring subukin ng taong ito ang Ox sa emosyonal na aspeto. May mga oportunidad na lilitaw na makislap at apurahan, na magdudulot ng pagdududa kung sapat pa ba ang mabagal na pag-usad. Ngunit ang nakatagong proteksyon ay tahimik na gumagabay sa Ox palayo sa mga landas na hindi matatag. Ang mga alok na sa unang tingin ay kapaki-pakinabang ay madalas maglantad ng mga nakatagong pasanin sa bandang huli, at naiiwasan ito ng Ox sa simpleng pagtanggi na magmadali. Para sa Ox, ang lihim na proteksyong pinansyal ay gumagana sa pamamagitan ng istruktura. Patuloy nitong sinusunod ang pagbabudget, pag-impok, at pagtupad sa mga pangmatagalang obligasyon, habang ang iba ay iniiwan ang disiplina kapalit ng bilis. Ang tila paghinto ay sa totoo'y katatagan. Habang marami ang nawawalan ng pera dahil sa kawalan ng pasensya, pinangangalagaan ng Ox ang pundasyon nito sa pamamagitan ng pagiging matatag. Kahit pa pakiramdam ay kakaunti ang pag-unlad, may mga pagkaluging napipigilan sa likod ng mga eksena. Mas ginagantimpalaan ng taon ng Fire Horse ang pagtitiis kaysa agresibong pagkilos para sa Ox. Sa pananatiling tapat sa mga napatunayang sistema, nilalampasan ng Ox ang siklong ito na mas malakas, mas panatag, at handang magtayo kapag humupa na ang kaguluhan. Minsan, ang pagkaligtas ng walang pinsala ang pinakamalaking tagumpay sa pananalapi. Zodiac #4, Goat, pinoprotektahan ng emosyonal na katalinuhan. Madalas maliitin ang Goat sa mga panahong matindi ang usaping pinansyal, ngunit sa taon ng Fire Horse, ang emosyonal nitong katalinuhan ang nagiging isang makapangyarihang kalasag. Habang ang iba ay pinapatakbo ng pressure, takot, o pagnanais na patunayan ang sarili, kumikilos ang Goat ng may sensibilidad at kamalayan. Ang kakayahan nitong maramdaman kapag may hindi tama ang siyang nagliligtas dito mula sa magastos na pagkakamali sa pera. Mapapansin ng mga Goat na hindi sila gaanong naakit sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran o agresibong galaw sa pananalapi. Sa halip, mas hinahatak sila patungo sa kaginhawaan, seguridad, at emosyonal na balanse. Hindi ito kahinaan, ito ay proteksyon na nagkukunwaring kahinaan. Pinapalakas ng enerhiya ng Fire Horse ang stress, at maraming tao ang gumagawa ng maling desisyong pinansyal para lamang makatakas sa kaba at pangamba. Iniiwasan ito ng Goat sa pamamagitan ng pagpili ng panloob na kapayapaan kaysa panlabas na pressure. Para sa Goat, ang lihim na proteksyong pinansyal ay gumagana sa pamamagitan ng paggabay palayo sa mga kapaligiran at taong sumisipsip ng yaman. Tahimik na nawawala ang mga nakalalasong pakikipagsosyo, mapanlinlang na kasunduan, at emosyonal na nakakapagod na obligasyon. Maaaring mas kaunti ang matira, ngunit ito ay mas ligtas. Pinangangalagaan ng Goat ang enerhiyang pinansyal sa pamamagitan ng pagpili ng katahimikan kaysa kaguluhan. Sa pagtitiwala sa kutob at pagtatakda ng malinaw na emosyonal na hangganan, tinatapos ng Goat ang taon ng Fire Horse na buo, hindi wasak, at matatag sa pananalapi. Ang mga pinoprotektahan nila ngayon ang nagiging binhi ng hinaharap na kasaganaan, dahan-dahang lumalago, ngunit walang pagsisisi. Zodiac #5, Monkey, pinoprotektahan ng talino at tamang tiyempo. Umuusbong ang Monkey sa mga kapaligirang mabilis ang galaw, ngunit sa taon ng Fire Horse, ibang uri ng katalinuhan ang hinihingi, isang katalinuhang nakaugat sa tamang tiyempo kaysa sa bilis. Habang ang iba ay sumasabak agad sa mga oportunidad, ang Monkey ay humihinto ng sapat lamang upang kalkulahin ang mga posibleng kahihinatnan. Ang munting paghintong ito ang nagiging lihim nitong proteksyong pinansyal. Likas na mausisa at madaling umangkop ang Monkey, kaya't nakikita nito ang mga pattern na hindi napapansin ng iba. Sa panahong ito, maaari nitong mapansin ang mga hindi pagkakatugma sa mga alok na tila napakaganda para maging totoo. Ang isang kasunduan ay maaaring mukhang kapaki-pakinabang sa ibabaw, ngunit nararamdaman ng Monkey ang mga nakatagong kapalit. Ang kamalayang ito ang pumipigil sa mga pagkaluging mahirap sanang mabawi. Para sa Monkey, ang lihim na proteksyong pinansyal ay gumagana sa pamamagitan ng liksi ng isipan. Alam nito kung kailan usad at kung kailan atras.
Kahit pa matukso ng mabilis ang kita, may panloob na senyales na nagtutulak sa pag-ingat. Ang mga napalampas na oportunidad ay hindi kabiguan, ito ay mga bitag na naiwasan. Ang pinangangalagaan ng monkey ay hindi lamang pera, kundi pati kakayahang umangkop at reputasyon. Habang itinutulak ng taon ng Fire Horse ang kaguluhan sa mundo ng pananalapi, nananatiling matalas ang isipan at kalmado ang damdamin ng monkey. Sa pagpili ng tamang tiempo kaysa padalos-dalos na kilos, lumalabas sila sa siklong ito na buo ang mga yaman at bukas pa rin ang mga opsyon, handa ng kumilos kapag ang mga posibilidad ay tuluyang pumabor sa kanila. Zodiac #6, Tiger, pinoprotektahan ng panloob na otoridad. Kilala ang Tiger sa tapang, kumpiyansa, at mabilis na pagpapasya, ngunit sa taon ng Fire Horse, ang tunay nitong proteksyon ay nagmumula sa mas malalim na pinanggagalingan, ang panloob na otoridad. Hindi tulad ng mga padalos-dalos na sumasabak sa panganib, kumikilos lamang ang Tiger kapag napalitan ng matibay na paniniwala ang pressure. Ang malinaw na pagkakaibang ito ang tahimik na nagtatanggol sa kanila laban sa pinsalang pinansyal. Maaaring maramdaman ng mga Tiger na sila ay sinusubok ngayong taon. May mga sitwasyong lilitaw na hahamon sa kanilang dangal, mga napalampas na pagkakataon, na antalang gantimpala, o mga sandaling tila mas nauuna ang iba. Ngunit ang hindi agad nakikita ng Tiger ay kung paano pinipigilan ng mga paghintong ito ang padalos-dalos na mga pangako. Pinaparusahan ng enerhiya ng Fire Horse ang mga emosyonal na reaksyon, at ang lumalalim na kontrol ng Tiger sa sarili ang pumipigil sa kanila na kumilos mula sa ego. Para sa Tiger, ang lihim na proteksyong pinansyal ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga hangganan. Nagiging mas mapili sila sa mga pakikipagsosyo, pamumuhunan, at mga pangako. Ang mga kasunduang humihingi ng agarang desisyon ay nagdudulot ng pagtutol imbes na pananabik. Ang likas na pagtangging ito ang nagliligtas sa Tiger mula sa mga kontrata, utang, o obligasyong sa bandang huli ay magiging pabigat. Sa pagtitiwala sa panloob na otoridad kaysa sa ingay sa labas, pinangangalagaan ng Tiger ang kapangyarihang pinansyal at personal na kalayaan. Kapag humupa na ang kaguluhan ng taon ng Fire Horse, mapagtatanto ng mga Tiger na pinili ang pagpipigil na hindi sila naiwan, sila ay nanatiling ligtas habang ang iba ay nagbayad ng kapalit. Babala para sa ibang zodiac signs. Ang hindi pagiging kabilang sa listahang ito ay hindi nangangahulugang parusa, ngunit nangangahulugan ito na kinakailangan ang mas mataas na kamalayan. Mabilis inilalantad ng taon ng Fire Horse ang mga kahinaan sa pananalapi. Ang mga walang likas na proteksyon ay maaaring makaramdam ng matinding pressure na magmadali, makipagkumpara, o patunayan ang sarili sa pamamagitan ng pera. Dito madalas nagsisimula ang mga pagkalugi. Para sa mga hindi protektadong signs, ang pinakamalaking panganib ay ang paggawa ng desisyong pinangungunahan ng emosyon. Ang mga pamumuhunang dulot ng takot, padalos-dalos na paggastos, at pagtitiwala sa maling tao ay maaaring sumipsip ng pinaghirapan sa loob ng maraming taon sa loob lamang ng ilang sandali. Ang aral ay hindi ang humabol sa bilis, kundi ang sadyang bumagal. Ang proteksyon ay maaaring linangin sa pamamagitan ng pasensya, linaw ng isipan, at kababaang loob. Kung nakakaramdam ka ng kakaibang pagkapigil o hamon, maaaring ito ay senyales na huminto muna kaysa ipilit ang galaw. Ginagantimpalaan ng taon ng Fire Horse ang mga gumagalang sa tindi ng enerhiya nito, sa halip na subukang lampasan o supilin ito. Paano umiayon sa enerhiya ng proteksyong pinansyal? Nagsisimula ang pagkakahanay sa kamalayan. Lumalakas ang proteksyong pinansyal kapag nakikinig ka sa mga senyales sa halip na pilitin ang mga resulta. Hinihingi ng taong ito ang pagpipigil, kontrol sa emosyon, at tapat na pagsusuri ng sariling motibo. Tanungin ang sarili, kumikilos ba ako mula sa takot o mula sa malinaw na pag-unawa? Pasimplehin kung saan maaari. Bawasan ang mga hindi kailangang panganib. Patibayin ang mga pundasyon sa halip na humabol agad sa pagpapalawak. Bigyang pansin ang pakiramdam ng pagkailang, madalas itong gabay, hindi pag-aalinlangan. Lumalago ang proteksyon kapag iginagalang mo ang tamang tiempo at iniiwasan ang pagmamadali. Kahit wala kang likas na pagkakahanay batay sa zodiac, ang disiplina at pasensya ay kayang lumikha ng kaligtasan. Hindi binabaliwala ng universo ang pagsisikap, ngunit inuuna nitong gantimpalaan ang karunungan. Outro pangwakas na mensahe. Hindi pantay ang pagtrato ng taon ng Fire Horse sa lahat. Ang ilan ay sinusubok sa pamamagitan ng pagkawala, habang ang iba ay tahimik na pinoprotektahan sa pamamagitan ng paghinto, kutob, at pagpipigil.
Kung nakita mo ang sarili mo sa mga zodiac signs na ito, unawain mo ito, mas mahalaga ang mga bagay na inilayo sa iyo kaysa sa mga natatanggap mo sa ngayon. Ang proteksyong pinansyal ay hindi maingay. Hindi nito ipinahahayag ang sarili. Tahimik itong kumikilos, pinangangalagaan ang mga bagay na kakailanganin mo sa hinaharap. Pagkatiwalaan ang mga paghinto. Igalang ang mga babala. Pahalagahan ang mga sandaling kalmado. Kapag humupa na ang apoy, ang mga nakaligtas ng walang pinsala ang siyang handang umangat. At kung minsan, ang pinakamalaking pagpapala ay hindi ang pagkuha ng mas marami, kundi ang mapanatiling buo ang tunay na mahalaga.